Hello, good morning guys. Ito na. Tingnan nyo na po yung mga total damage. Ito, mga running to mga to. Itinago ko lang dito kasi yung mga anak ko, binabalog nila. Lalo ito sports na to. Ginamit lang sa kampanya dati to. Ayan, mga pyesa. Ready to kabisa na dito sa bus na repair. Itong bus na to, re-repair rin sana natin to eh. Sunog na rin. Ayan, may nagpunta raw na representative ng Menro dito nung nasunog. Sa akala ko magmamalasakit sila, magtanong kung ano nangyari, may nasaktan. Ay iba po yung ginawa nila. Parang inakusahan pa tayo na sinunog ang sarili nating bodega. Di nila alam na yung pinagtanungan nila ay criminology student at pinag-aralan nila yung mga abusive na mga tanong. Ayan, tinanong daw nila kung anong ginagawa ko rito sa oras na yon, bakit ako nagpupunta rito sa gabi. Ulit-ulit daw yung tanong nila sa mga hindi naman relevant na question tungkol sa mga sunog. Kaya ito, tingnan nyo kung bakit ganun accusing yung mga tanong nila. Imbis na tutulong sila ganun pa yung mga tanong sa atin. O ayan o, ang dami nasira o. Ito yung basura na pinapahakot natin. O, ito yung basura na pinapaukat natin. Ayan mga yan, ayan, nalusaw na. Ayan, ito pyesa to, may boundary na pyesa. Kaso dahil sa lakas ng apoy, dito pa lang yung maapoy, nagkaroon ng maaaring convection o kaya radiation. May inalis naman po tayo sa firefighting at saka para issues, mga pag-apula. Dahil nagkaroon din tayo ng training at experience for more than 10 years dahil dati tayo sailor. At kasama na sa buhay natin yung sa every Saturday may training sa mga firefighting at sa mga fire hazard. Kaya ako nag-recommend na sana hakutin parati yung mga nahihiwalay na mga basura natin sa mga plastic para maiwasan yung ganito. Pero iba yung approach sa atin. Imbis na tulungan tayo, yung tono pa nila accusing pa. Tapos paulit-ulit pa. O yan ang mga natira-sirang pyesa natin. Yung distance from garbage to yung flammable materials na mga sako. Ito kasi guys, mga sako yan. Sako na ginagamit sa plastic. Ito, may mga papel. Ayan, mga 5 meters. Pero yung hangin kasi, yung nasunog na basura na yun, yung hangin, maaaring nagkaroon ng convection o kaya radiation. Kaya nasunog ito. Ang tanong nyo pa kung bakit ako nandito sa oras na yun, may patay po sa kapitbahay namin dyan sa baba. Ayan, patay yung kamag-anak namin dyan. Kaya nung alas 10 na umuwi kami, wala pa to. Pero yung kapatid ko na late na umuwi, mga 1 o'clock siya umuwi dahil galing din sa patay, may nakita siya daw siyang na umaapoy dito. Kaya siya tumawag sa akin at ura-urada nagpunta ako sa fire station para personal na sabihin sa kanila kasi mas mabilis yun, hindi naman makontak yung 911. O ayan, alam nyo na yung dahilan kung bakit ako nandito. Tsaka ba't tinatanong niyo ako kung parati ako rito? Bahay ko to, bodega ko. Ayan bodega ko to. Hindi dapat yung tanong, o hindi niya dapat tinatanong kung bakit parati ako rito. Siyempre isurvey ko yung bodega ko. O ayan, dapat ang ayusin nyo, lakihan nyo yung garbage cell natin para hindi nyo tinitipid yung pagtatapon natin ng basura. Dahil sa paghahabol nyo ng 10-year plan na yan, tinitipid nyo yung mga magtatapon ng basura. Ang basura na yan, given na yan, di mo na matagal, parang utot yan na kahit anong pigil mo yan, lalabas at lalabas yan. Hindi nyo naman sinusuportahan yung mga dapat i-stop natin ang paggamit ng plastic. Yung IRR naman ganun pa rin, lumalabas pa rin yung mga plastic na bawal, yung mga malutong, mga yakot. Kaya dapat bigyan ng Kongreso yung pagka-amyenda ng batas na dapat i-calculate yung population ng bawat bayan at sa laki ng gagawin natin na
na cell, garbage cell, para mandatory na ibigay yung sukat na yan sa bawat LGU, para hindi yung iniipit nila yung basura sa pagtapon para lang maabil nila yung 10-year period plan na yan. Ito naman siguro ay pag-aaral natin. Alam nyo na yung nagiging isang mitya ng hindi paghahakot ng maayos ng mga basura natin. Ito wala kang makitang mga mahalong recyclable yan, kasi ang recyclable binibili namin, kaya namin sinosort out. Kaya wag nyo sabihin na may halo na recyclable yung basura namin. Hindi ko rin hinahalo yung mga nabubulok, kasi pinang-fertilize ko sa mga halaman kong saging yan, doon saging. Dahil nalaman ko epekto ng sag, binibili ko pa nga yung mga kukuhas nyo para lang pang fertile sa sagingan ko. Tapos sabihin yung may halo yung mga garbage ko. Totally walang halo yan, kasi alam ko yung mga garbage plan na dahil pinag-aralan din namin at buhay namin sa barko yan. Mahigpit kami sa barko, kaya naging nasa dugot lamang ko na ang pag-aayos ng basura. Naranasan ko na rin yung SLF natin dati sa Santa Maria na halo-halo at napakabaho. Hindi ka makakadaan, hindi ka dadapo ng langaw. Kaya all support ako sa segregation na yan. Pero ang sistema lang na dapat ayusin natin ay yung mga mali sa RA 9003. Dapat i-amyendahan natin. Kayo ang may veto power na mag-amyenda ng RA ng 003. May mga bagay-bagay yan open sa RA yan na sinasabi doon na open sila sa amyenda. Amyendahan nyo yung unconstitutional yan, yung pagtigil nyo ng basura, yung ginagawa nyo lang na batayan yan para pigilan nyo yung pagtapon ng basura sa LLF. Sinasabi nyo lang na may mga halo, kahit yung iba namang parte naman ng lugar selective naman kayo. Yung mga iba naman, kinukuha nyo kahit may halo. Paano na yan, na kinukuha nyo yung may halo? Bakit may mga recyclable kayong binibenta? O, patunay yan na kinukuha nyo pa rin yung mga may halo. Nagkakaroon tayo ng conscientiousness yan. Selective na enforcement. Titigil sana ako pero yung ginawa nyo yan na accusing, na-accuse nyo ako na nagsunog ng bodega ko, ay masakit sa loob yan. Hindi na sana ako magsasalita, pero bakit ganon? Imbis na malasakit ang ibigay nyo sa akin, hindi, kundi lalong pinalala nyo yung grabe kayo.